May lumalabas po na bagong kontrobersiya dito sa mundo ng XRP. Ayon po sa isang matagal ng analyst na si Pampius, si Binance daw ay sinasadyang maglabas ng matinding sell pressure laban kay XRP. Ang issue po na ito ay tinatawag niyang isang coordinated war at ayon sa kanyang pananaw, ito ay may mas malalim na dahilan kaysa sa normal na galaw ng market. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, totoo bang dinadump ni Binance itong si XRP? Ayon po kay Pampius, makikita daw sa mga charts ang malalaking sell-off, biglang pagkawala ng liquidity at malalakas na pula o pagbaba ng presyo. Sa kanyang mata, hindi ito natural na market behavior, kundi resulta ng coordinated action. Idinagdag pa niya na ang modelo ni Binance ay nakabatay po sa front-running ng retail traders, paggamit ng wash trading para pataasin ang volume, pagmamanipula ng funding rates at pag-unload ng tokens sa mga users. Kaya sa market impact, kapag totoo ito, ang mga traders na umaasa po sa technical analysis ay madaling malilito dahil hindi natural ang galaw ng presyo. Maaari pong lumakas ang takot ng retail investors at magdulot po ito ng panic selling. Ngayon ay bakit si XRP ang target ni Binance? Sa paliwanag po dito ni Pampius, hindi basta altcoin itong si XRP. Hindi po siya ginawa bilang meme coin or pang-speculation lamang. Ang disenyo po ni XRP ay nakatuon sa payments at saka settlement. Ibig sabihin, siya mismo ang pwedeng maging tulay or bridge ng pera sa global finance. Kung lalaki pa ang kanyang utility, pwede niyang palitan ang liquidity pools na ginagamit ng mga exchanges tulad po ni Binance. Kaya sa market impact, kapag nakita po ng market na talagang kayang gampanan ni XRP ang role na ito, babagsak ang kahalagahan ng liquidity model ni Binance. Posible itong magdulot ng tensyon kung saan patuloy na pipigilan ni Binance ang pagtaas ng presyo ni XRP para mapanatili ang kanyang sariling business model. Ngayon ay kailan po nangyayari ang suppression na ito? Ayon po ulit dito kay Pampius, tuwing may positibong balita si Ripple tungkol kay XRP, tulad po ng bagong partnerships, paglawak ng payment corridors or legal clarity, dito po lumalakas ang sell pressure mula kay Binance. Parang sinasadyang iipit ang presyo para ipakita na sa XRP ay isa lang ordinaryong altcoin at hindi isang settlement asset. Kaya sa pagdating po sa market impact, kapag ganito po ang nangyayari, kahit gaano po kalakas ang fundamentals ni XRP, mahirapan po siyang makuha ang tamang halaga sa market. Posible pong manatili siya sa undervalued na estado or kalagayan kahit lumalaki ang kanyang adoption. Ngayon ay may iba pa bang kasali sa suppression na ito? Hindi lamang po si Binance ang nakikinabang kung mahina si XRP. Ayon po kay Pampius, may investors na galing sa China, mga entities na konektado kay SWIFT at iba pang offshore channels na interesado ring pigilan si XRP. At bakit? Dahil ang open ledger design ni XRP ay nagdadala ng transparency sa cross-border payments. Kung lumagana po ito, mawawala ang mga tagong galawan ng kapital na matagal ng parte ng traditional na sistema. Kaya sa market impact, kung totoong may ganitong interest laban kay XRP, mas lalong titibay ang narrative na siya ang tunay na disruptor ng global payments. Pero sa short term, magbibigay po ito ng dagdag na pressure sa presyo. Ngayon ay kumusta naman po ang fundamentals ni XRP? Ayan, sa kabila ng sinasabing suppression ay malakas pa rin po ang fundamentals ni XRP. Kasama po dito ang tagumpay ng Ripple sa kanyang SEC case, posibilidad ng pagkakaroon ng banking license, mga project gaya po ng DNAprotocol.org na gumagamit po ng XRP ledger para sa identity at genomic data at ang launching ng payment corridors sa bansang Japan at saka UAE. Ang lahat ng ito ay malinaw na sinyalis ng real-world adoption. Kaya sa market impact,
sa normal na market, dapat matagal nang sumabog pataas ang presyo ni XRP dahil po sa mga balitang ito. Pero kung may intentional suppression, nananatiling undervalued ang kanyang token kahit may malakas na gamit. Ngayon ay ano naman po ang nangyayari sa self-custody ng mga holders? Kapansin-pansin na tuwing may matinding sell pressure mula kay Binance, mas maraming holders ang naglalagay ng kanilang XRP sa self-custody wallets. Para po kay Pampius, ito ay magandang senyales dahil mas nababawasan ang kontrol ng centralized exchanges sa token. Ang trend na ito ay nagpapalapit kay XRP sa tunay na decentralized adoption. Kaya sa market impact, kapag dumami po ang tokens na wala sa exchanges, bababa ang circulating supply na madaling ibenta sa market. Sa kalaunan, kapag lumakas po ang demand, pwede itong magbunsod ng biglaang pag-angat ng presyo dahil kokonti na ang available liquidity. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ni Pampius tungkol sa hinaharap na XRP? Para kay Pampius, ang ginagawa ni Binance ay short-term lamang. Kahit gaano po kalakas ang pressure ngayon, hindi raw po nito mababago ang pangunahing papel ng XRP bilang settlement focused asset. Ang kanyang paniniwala ay darating ang panahon na ang tunay na demand mula sa global utility ay tatalo sa market suppression. Kaya pagdating po sa market impact, kapag nangyari ito, makakakita tayo ng biglaang pagbabago ng narrative. Mula po sa pagiging pinipigilan, posibleng biglang sumabog ang presyo ng XRP kapag lumakas ang institutional demand. Bilang panghuli, para po sa akin, ang issue na ito ay nagpapakita ng dalawang bagay. Una, masyadong malaki ang takot ng ilang malalaking players kay XRP dahil sa kanyang potensyal. Pangalawa, pinatutunayan nito na hindi lahat ng galaw ng market ay natural. May mga oras na may impluensya ng malalaking centralized exchanges at iba pang mga institutions. Kaya naniniwala ako na kahit pigilan pa ng iba, darating po ang panahon na hindi na kayang kontrahin ang tunay na gamit na XRP. Kapag lumakas na ang adoption sa payments at saka settlement, masusundan ito ng tuloy-tuloy na pagtaas ng demand. Kaya sa aking pananaw, ang suppression po na ito ay pansamantala lamang at maaring maging dahilan pa ng mas malaking rally sa hinarap kapag tuluyang bumigay ang pressure. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.